Uri at katangian. Ang komunikasyon o pakikipagtalastasan ay proseso ng pagpapadala at pagtanggap ng mga mensahe sa pamamagitan ng mga simbolikong cues na maaaring verbal o di-verbal. May iba't ibang uri ng prosesong komunikasyon. Komunikasyong intrapersonal. Ito ay tumutukoy sa komunikasyong pansarili, pag-iisip, pag-alala at pagdama. Sila ang mga prosesong nagaganap sa internal nating katauhan. Kaya kapag ikay napapabulong sa iyong sarili, ikaw ay nakikipagtalastasang intrapersonal. Komunikasyong interpersonal. Ito ay tumutukoy sa komunikasyong nagaganap sa pagitan ng dalawang tao o sa pagitan ng isang tao at maliit na pangkat. Itong uri ng komunikasyon ay humuhubog ng ating ugnayan o relasyon sa ating kapwa. Komunikasyong pampubliko. Tinutukoy nito ang komunikasyong nagaganap sa pagitan ng isa at malaking pangkat ng mga tao. Nasa ilalim din ng uring ito ang komunikasyon sa pamamagitan ng medyang pangmasa kagaya ng telebisyon, radyo, pahayagan at pelikula. Upang mabisang mailarawan ang komunikasyon, kinakailangang tukuyin at ipaliwanag ang mga salalayang katangian nito. Ang komunikasyon ay isang proseso. Isang proseso ng komunikasyon na kinapapalooban ng marami pang proseso. Halimbawa, bago ka magpadala ng iyong mensahe ay kailangan mo munang isipin. Ano ang mensaheng nais mong ibahagi? Paano mo ipapadala ang iyong mensahe? Ano-anong salita ang iyong gagamitin? Paano mo ipapaunawa sa tagapakinig? At marami pa. Ang lahat ng nabanggit ay tinatawag na proseso ng encoding o ang proseso ng pag-e-encode ng mensahe. Ang prosesong pagde-decode ng mensahe ay ang pag-uunawa ng nakatanggap ng mensahe kung ano ang kanyang iisipin at reaksyon laban sa mensahe. Ang proseso ng komunikasyon ay dinamiko. Nag-iiba ang komunikasyon. Ito ay dahil naiimpluwensyahan ng oras, lugar, mga pangyayari at mga taong sangkot sa proseso na nagbabago din. Ang komunikasyon ay komplikado. Ito ay dahil sa paraan ng pagtingin ng mga sangkot sa komunikasyon sa isa't isa. Ito ang tinatawag na persepsyon na hindi laging pare-pareho. Kung magkausap ang dalawang tao, halimbawa, ang kanilang komunikasyon ay naiimpluwensyahan ng persepsyon ng isa sa kanyang sarili, persepsyon niya sa kanyang kausap, iniisip niya ang persepsyon ng kanyang kausap sa kanya, ang tunay na persepsyon niya sa kanyang kausap. Komplikado, hindi ba? Dahil sa mga persepsyong ito ay minsan walang nangyayaring pagkakaunawaan. Mensahe, hindi kahulugan, ang naipapadala, natatanggap sa komunikasyon. Kapag napapadala ang isang tao ng mensahe sa pamamagitan ng salita, maaari itong magkaroon ng iba't ibang pagkahulugan. Halimbawa, kapag narinig mo ang salitang maganda, iisipin mo kung ano kaya ang kahulugan ng mensaheng iyon sa iyo. Iba't iba ang kahulugan niyan sa bawat tao dahil ang pagpapakahulugan ay depende na sa tumanggap nito. Hindi tayo maaaring umiwas sa komunikasyon. Kahit tayo ay hindi magsalita, nakikipagtalastasan tayo sa ating kapwa. Halimbawa, may dalawang tao sa elevator. Hindi sila nag-uusap at nag-iiwasan pa. Malinaw nilang ipinapadala ang mensahe na wala silang interes sa isa't isa. Nagkaroon sila ng komunikasyon kahit walang usapang naganap. Ito ay dahil hindi man tayo magsalita, sa ating kilos, galaw, kumpas at anyo, hindi man sinasadya ay nakakapagdala tayo ng mensahe sa iba.
created using Powtoon.